Kasalukuyan, walang patid ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ngayong weekend po, namahagi ang DSWD Field Office sa Socsargen ng food at non-food items. Kabilang po dito ang 780 family food packs at 170 kitchen kits sa Barangay Burayas, Barangay Pangyan at Barangay Big Margus sa Glan, Sarangani. Tuloy-tuloy rin ang operasyon ng Walang Gutom Kitchen sa Cebu. Patuloy ang imbitasyon ng DSWD sa mga malapit sa lugar na makisalo sa inihanda nilang pagkain ngayong araw ng linggo tulad ng ensaladang talong, nilagang baboy, kanin at prutas. Hinikayat ng Philippine National Police ang mga paaralan o pamantasan na makipag-ugnayan muna sa kanila kung mayroon silang aktibidad sa labas ng campus. Ipinanawagan ito ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. matapos ang pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building ng mga basketballista ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Nartates, mas mabuting makipag-ugnayan ang mga pamantasan upang maipatupad ang maayos sa security assessment, rescue at medical services. Inatasan din ng general ang mga lokal at regional police office na makipag-ugnayan sa Department of Education at Commission on Higher Education para po yan sa kaligtasan ng mga estudyanteng nagsasagawa ng mga off-campus events. Sa ibang balita, patuloy po ang pagtulong ng Philippine Coast Guard sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Isinagawa ng Philippine Coast Guard ang 3 Aerial Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission sa Barangay Alegado, Glan, Sarangani para maihatid ang mga kailangang tulong ng mga residente. Kabilang sa naipadala ang mahigit na sa 100 kahon ng relief goods mula sa Office of Civil Defense, 100 bag ng relief goods at 20 kahon ng bottled drinking water mula sa Coast Guard District Southern Mindanao. Ligtas na nakumpleto ang operasyon nang walang naitalang insidente na nagpapatunay sa patuloy na pagtugon ng PCG sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Nagtulungan naman ang Coast Guard District Southern Mindanao at Coast Guard Auxiliary District Southeastern Mindanao para maihatid ang mga non-food relief items sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Balut Island, Sarangani. Ang mga donasyon ay mula sa mga private foundations at inihatid bilang bahagi ng humanitarian efforts ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, ang operasyon ay nagpapatunay ng pagkakaisa ng mga katuwang na organisasyon sa pagbibigay ng napapanahong tulong at pag-asa sa mga komunidad na nasalanta ng kalamidad. Tumulong din ang aktor na si Gerald Anderson kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, mga voluntaryo at iba pang responders sa paghahatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng nakaraang lindol sa Sarangani. Ayon kay Anderson, layunin ng kanilang special support na palakasin ang loob ng mga rescuers, volunteers at mga biktima ng lindol. Lloyd Brenz para sa Bayan. Matapos ang mga lindol kamakailan sa Pangasinan at Sarangani, marami pong nagtatanong kung ang magkakasunod na pagyanig ay babala na ng mas malakas na lindol o the big one. Nagbabalik si Floyd Brenz. Naipapabalita kamakailan ang mga sunod-sunod na pagyanig o tinatawag na earthquake swarm. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung ito ba ay senyales na may paparating na mas malakas na lindol. Sabi ng PHIVOLCS, ang sagot ay hindi pa tiyak. Ang earthquake swarm ay sunod-sunod na maliliit na hanggang katamtamang pagyanig sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Kaiba sa karaniwang pagkakasunod ng mga aftershock dahil wala itong isang malakas na pangunahing lindol na pinagmulan. Yung earthquake swarm ay sunod-sunod na lindol na nangyari sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Ngunit walang isang pangunahing lindol o yung main shock. So hindi ito katulad ng karaniwang main shock aftershock sequence. So sa earthquake swarm, halos magkakalapit ang magnitudes ng mga lindol at bahagi ito ng patuloy na pag-release ng tectonic stress. So this is unlike yung katulad ng nangyari nung June 8 sa Sarangani, meron tayong mag 7.8, yun yung main shock. And then may mga aftershocks tayo na mga sumusunod. Pero dito sa earthquake swarm, wala tayong ma-identify na main shock. Halos pare-pareho yung magnitude na
re-record natin. Dagdag pa ng FIVOX na may mga pagkakataong nagtatapos ang isang earthquake swarm nang walang kasunod na malakas na pagyanig. Pero may mga pagkakataon din ito ay nagiging paunang senyales ng mas malakas na lindol. Wala pang siyentipikong paraan para matiyak kung kailan at saan gaano kalakas ang susunod na lindol. Kaya naman, mahigpit na minomonitor ng FIVOX ang mga aktibidad sa mga fault at bulkan sa buong bansa. Mahalaga na huwag magpadala sa mga haka-haka o hindi beripikadong impormasyon. Tumutok lamang sa mga opisyal na abiso ng FIVOX at siguraduhing handa ang pamilya sa pamamagitan ng paghahanda ng emergency go bag, pag-alam ng mga evacuation areas at pagsunod sa dock cover and hold kapag may lindol. Sa usapin naman ng aftershocks, ayon sa ahensya, unti-unti nang bumababa ang trend nito. As of 5 p.m., nasa 119 na lang yung aftershocks natin. So we started for the first 24 hours, nasa 1,083 aftershocks. And then kanina, nasa 119 na lang. So kikita naman natin yung trend, pababa ng pababa. Paalala na ang earthquake swarm ay hindi otomatikong may paparating na malakas na lindol. Isa itong paalala na manatiling mapagmatsyag at handa sa anumang oras. Floyd Brenz para sa Bayan.